Good afternoon, everyone, and again, thank you for joining us. Before we take questions, very quickly, if there's something that I want to highlight, about the answers that the witness gave, during the questioning of the senator judges this morning, is that, he said a lot of things that he said he encountered for the first time, in relation to his audit of the use of the confidential funds by the Office of the Vice President and the DepEd. Ano-ano itong mga to? Sabi niya, first time lang siya naka-experience na walang sinubmit na official receipt, kahit isa ang ahensya na gumamit ng confidential funds. Tinanong siya, ito ba ay pangkaraniwan? Standard ba to? Sabi niya, hindi. Dahil usually, to prove payments or purchases of supplies, whatever that is, lagi ang binibigay nila, official receipts or sales invoices. First time, walang sinubmit kahit isa. In fact, nung una, walang sinubmit kahit anong proof of payment. Nung na-issue ng AOM, dun sila nagbigay, pero ang nasubmit pa rin nila, these are just acknowledgement receipts. Sabi din niya, first time na nagkaroon ng request from any government office, requesting them, or insofar as is concerned, siya mismo as an auditor, not to issue an AOM. Instead, just issue audit queries. Maliwanag din yun. First time lang daw yan nangyari. Nangyayari, minsan humingi siya na lang clarification about sa rules ng COA, pero yung mag-request na wag nang ma-issuehan ng AOM, audit query na lang, ngayon lang din yan nangyari. Sabi din niya, first time na encounter niya, payment of a reward for information ng binayaran supposedly ay medicines. So, this shows, tulad ng sinabi niya kanina, these matters are very unusual. So, clearly, these are important questions that should be addressed. Okay, sige, I think we can... All right, para mag-umpisa, kanina may mga unusual pero usually meron tayong nauna magtatanong, yan po si Haji. Magandang tanghali po, Haji po pala ng Brigada News FM Manila. Last night may mga umuugong po, especially kay DS Pao, may mga umuugong po na naaresto na raw po or may mga nag-aabang daw po sa airport, na may eroplano na raw po, na naaresto na daw po si Senator Bato de la Rosa. Pero just kanina parang sinasabi na sa Mindanao daw po siya. Tapos sabi naman po ng Palas, baka diversionary tactic lang po ito ng Duterte allies para mapagtakpan yung mga naungkat po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Do you share the same sentiment po with the Palas na ito po ay diversionary tactic lamang, yung pag-ugong po ng aresto kay Senator Bato? Hindi, kahapon actually nung nagko-coffee kami, pinag-uusapan yun sa Kongreso pero parang wala naman pong malinaw na impormasyon tungkol dito. Kanina po si DILG Secretary Remulla sinasabi na patuloy pa rin po yung paghahanap sa senador. So wala rin po kasi akong impormasyon baka confidential po yung impormasyon doon, so hindi pa po natin alam. Pero, sorry to follow up. So, pero ano po ba, sa palagay ninyo, pwedeng diversionary tactic lang po yun? Well, nothing's impossible. Alam mo naman na medyo, na master na nila yung diversionary tactics sa mga ganyang estilo. I don't know, grabbing the headlines, spin o pero kailangan abangan po natin kasi medyo po yung issue medyo maingay. So hindi usually pag fake news lang yan o pakulo lang, hindi ganyan kaingay Medyo maingay nga siya kahapon hanggang ngayon. So
Siguro abangan po natin yung actually mag-aabang din ako sa balita dahil wala talaga akong information. Okay. Last na lang po. Kay Attorney Jay, kanina sa questioning po ng ilang senator judges, may sinasabi na, si VP Sara ba yung dapat na accountable dito? Kasi ang payee naman daw po at saka yung nandoon sa dokumento ay yung mga SDO, ganyan. Pero, kumbaga, noong mga nakalipas na 10 araw, parang binabanggit ni Roderick Wamil na lahat ng signatories naroon yung pirma ni Vice President Sara Duterte. Pero sa palagay po ninyo, attorney, sa pagharap po, sa kabuuan ng pagharap ni Wamil, paano po ba dito yung usapin ng accountability ni VP Sara? Na-establish po ba yon? Kasi sabi nga po, hindi naman siya yung pay nung mga dun sa confidential funds po. Point out ko na lang yung naging tugon ng witness ni Attorney Roderick Wamil, no, sa katanungan niyan. Sabi nga niya, malinaw sa specific provisions ng Joint Circular 2015-01 na hindi lang yung SDO, no, ang merong accountability dito, ang head of agency, no, in fact siyang may primary accountability dito, no. He exercises direct supervision over the use of the funds, and sabi din niya under the circular, the head of the agency must ensure compliance with the circular, so meaning how it should be used and liquidated. At doon din sa tugon sa katanungan ni Senator Riza Hontiveros kanina, they also pointed out specific provisions of law which states that for use of public funds, among those officers who are considered to be accountable for their use, no, of course kasama dyan yung head of the agency. Ito, add lang, no? I'm sure dito iikot yung mga tanong na ating mga kaibigan from the media. Kung sana kung mayroon silang may due diligence saka complete staff work, baka wala po tayo sa wala pong article na to. So, dapat marunong naman sila mag-liquidate. Dapat alam naman nila yung proseso. Dapat hindi naman pwedeng masahe lang saka pakiusap para hindi na magkaroon ng mga AOM saka mga ganitong problema. Complete staff work lang yan. Ako, medyo matagal ako sa LGU. Galing ako sa local government. Barangay, city, province. Talagang magkaka-AOM ka pag may mga konting pagkukulang ka sa proseso. Sabi ko nga, complete staff work lang yan which is hinighlight din po ni Senator Kiko Pangilinan kanina na hindi aabot sa ganitong punto kung kumpleto yung mga dokumento. So yun lang naman yung parang sustansya nung point kanina Alright, Isaiah. Good afternoon, Kong and Attorney. During the trial, na marami tayong nakita mga discrepancies dun po sa mga dokumento na isinumite ng OVP and the DepEd. Then, now po this time, how can we prove naman na itong mga pera na ito ay ginamit talaga para sa pansariling interes ni VP Sara? Are these discrepancies are enough na ba to say na nagamit talaga siya in a wrong way, yung pera? Okay, para hindi ako magkaroon ng violation ng sub judice, ang gagawin ko, I'll direct you to the, again, answers of Attorney Wamil regarding this matter. Tulad nga ng sinabi niya, ang sagot dyan, nandun na dun sa joint circular. Sabi, if there's a failure to liquidate despite demand, then that is already a prima facie evidence that the persons who are accountable for these funds misused it, or in fact, ang nakalagay doon, used it for his or her personal benefit. No? Again, sabi niya, sino accountable officer dito? Ang Vice Presidente. Tinanong din siya, ano ang sinasabi dito ng demand? Is it a demand to restitute? Sabi niya, hindi. No? It's a demand to liquidate. Dahil pag tinignan natin yung provision, ang pinag-uusapan doon, failure to liquidate.
No, so tulad nga ng sabi niya, even dun sa AOM pa lang, nagkakaroon na ng demand to liquidate. Bakit? Sabi niya, sa AOM, sinasabihan ka na, kulang ka ng gantong dokumento para patunayan itong ganitong mga expenses na diniklara mo. No? So, kailangan mag-submit ka. No? So, at sabi niya, kapag sa notice of suspension, hindi pa rin pag-liquidate ng tama, nag-arise na yung prima facie evidence na yan, no? That the persons who are accountable for those funds used it for their personal benefit. To translate. Hindi, kasi sabi ko nga, di ba yung unang sinabi ko kanina, kung may complete staff work yan, hindi sana na minamadali yung proseso, hindi sana kulang-kulang, hindi sana aligaga sa paghahabol, hindi sana nabuo yung chichirya gang na yan, yung mga ibang pangalan ng mga chichirya gang na yan, hindi sana umabot sa ganung punto. Panglima, di sana, sabi ko kung kumpleto yung mga dokumento niyan, hindi tayo abot dito eh. Kasi nga kulang-kulang eh. Tapos to the point na question na rin na kung nakakatanggap na ba ng mga pera itong mga taon to, yung legitimacy ng pagkatao nila. Kumbaga, nagkakaroon na sunod-sunod na yung red flags. Sunod-sunod na yung mga tanong. Kasi nga, hindi nga nasunod yung process. Again, if it had complete staff work, baka hindi na nga natin pinag-uusapan itong mga chichiryagang eh. Kasi kahit na aliases man yung pangalan nila o totoo silang tao, kung nasunod yung tamang proseso, iba yung kwento ngayon. Pero yun nga, napakalaking amount na madali, kung kulang-kulang yung mga dokumento, ito na, dito na tayo. Next question po. I understand merong 448 million na notice of disallowance si VP Sara. If ever po ang gawin ni VP balik yung 448 million, will it affect po ba yung impeachment process? Pwede bang medyo mag-weaken yung Article 1? Well, definitely not, no? Kasi iba naman yung usapan na yon na nasa COA, iba naman din yung usapin dito. Kung itong pangyayari nito na ang allegation namin, no, is misuse and fraudulent liquidation of the confidential funds, they already constitute betrayal of public trust. No? So tulad ng iba ding usapin yan, kung meron bang criminal liability dyan, no? Dahil nga kita natin, nagkaroon ng mga katanungan kung these matters were brought to the Ombudsman already. So insofar as these impeachment proceedings are concerned, our position is different. But of course, at the end of the day, we'll leave it to the discretion also and appreciation of the impeachment court. 448 million. Parang hindi tutugma sa salin niya kung babayaran niya yun. No? Kasi baka maglo-loan siguro siya para mabayaran yung ganong kalaking amount. But again, tutuloy pa tayo sa second half nung ating trial, doon naman patungo to eh. Kung nasunod yung proseso, saan napunta yung pera? Sino yung mga nakatanggap ng pera? Sir, follow up to that question. Kung sakali bang ibalik ni VP Sara yung amount na disallowed, hindi ba admission to na merong problema dun sa kanilang paggamit ng confidential fund? Tama naman yan dahil nga sabi nga ng witness, no, ang magiging upon issuance of the notice of disallowance, ang magiging options na ay dalawa, either restitute, ibalik niya yung pera, or mag-appeal siya. No? So necessarily, if you're returning it, you're admitting, no, na hindi naging tama yung paggasta. So, but again, at the end of the day, we don't want to preempt the decision of the impeachment court on this matter. They will appreciate it if and when the time comes. Siyempre, these are just some hypotheticals at this point. Sir, isa pang tanong regarding that, kasi yung sinasabi kanina ni Attorney Wamil, or nung mga nakaraang araw din, na yung ibang acknowledgement receipt, walang issue
kasi payment of information. So hindi na nila flinag yun dahil allowed naman siya under the joint circular. Ibig bang sabihin nito, sir, kung sakali ang ginawa ng OVP, lahat ng mga bayad na yung mga payments nila, payment for information, hindi nila ginawang payment as medicine, walang issue na pinag-uusapan ngayon, sir? Well, una to clarify, pati yung medicine, sinasabi nila, kumbaga payment in kind, pero ang binabayaran nila, it's for reward or for information pa rin, ano? So, but sinasabi nila, instead of cash ang binigay, ang medicine ang binigay, no? So, doon nagkakaroon, yun ang na-flag na issue. Dahil nga, kung bumili ka ng gamot at yan ang binigay mo as reward, no, doon sa mga informants, for example, ang hinahanap ng COA, nasan yung patunay mo na bumili ka nga talaga ng gamot, no? Kasi bibilin mo yan sa botika, so magkakaroon ka dapat ng receipt, magkakaroon ka ng official receipt, no? Tulad ng yan ang pinapaliwanag ni Attorney Wamil. Dahil nga, pero dito walang napresenta kahit isa, no? Dahil puro acknowledgement receipts lang ang sinubmit. Sir, what I was referring to, kunyari, for example, merong mga entry na pinakita yung si Attorney Kapunan during her direct. Yung kay Janice Marie Revilla, 70,000 na observation. Kay Paliting, 150,000 na observation. Kay Fiona Biong, 80,000 na observation from the COA. Si Fronio Balsac, no observation din. Lahat yun, sir, kaya raw walang observation ng COA dahil payment for information, which is allowed. What I'm asking is, sir, kung sakali bang ginawa ng OVP na lahat yun, yung mga payment of medicines, hindi nila sinabing payment of medicines, sinabi nilang na payment for purchase of information to. Walang issue, sir. Possible, but of course, we also have to look at the dates, for example, no? But tulad din ng sabi nila, kasi ang what they conducted sa ICFAO is a compliance audit. And sabi nga na, ang audit nila is a document-based. So, yun lang ang tinitignan nila based lang dun sa dokumento. Hindi nila tinitignan pa doon, totoo bang tao to o hindi, forgery ba to or hindi. No? Confined sila kung ano lang yung dun sa what appears in the four corners of the document. So, kung dun pa lang makikita nila, for example, medicine. So mapapaisip na, okay, medicine, so nasan yung preba mo na bumili ka ng gamot? But yung totoo bang tao or hindi, dun sa compliance audit stage, hindi nila yun pinapasukan. Sir, last question, pero tingin ko baka kay Kong Pao to. Kasi yung line of questioning kanina ni Senator Judge Amy, she was insisting na hindi lang si VP Sara Duterte ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Pero yung sinasabi ni Attorney Wamil, si Vice President Sara Duterte lang yung na-audit niya ang confidential funds. He never said na si VP Sara lang yung merong confidential funds. Pero Senator Judge Amy was still insisting na meron din si VP Jojo Binay. Tas meron din parang medyo may argument na nga, pinagalitan din, sinita rin ni Presiding Officer si Attorney Wamil. Yung ganito bang line of questioning, does it blur the line between cold neutrality and lawyering for the respondent? Bago ko sagutin siguro yun, nag-aalala ako dun sa mga informant, no, ng confidential funds. Yung gumagamit na confidential funds na inform. Baka may sakit lahat sila. Kasi gamot yung mga pinambabayad sa kanila. Pero kung ako siguro yung informant, di ako tatanggap ng gamot eh. Siyempre gusto ko compensation kasi importante yung mga impormasyon na ibabato mo, di ba? Very crucial yun sa paghahanap ng di ba? Kung may mission man kayo or may mga ine-extract sa inyong impormasyon. Pangalawa, yung sa tanong mo, parang hindi naman masyado nagtatanong kasi kanina more on parang driving a point. Kasi parang hirap na hirap po mas sumagot si Wamil kasi hindi rin tatanggapin yung sagot niya. So parang monologue lang. So parang driving a point lang siguro na ini-stress niya yung point niya na meron din confidential funds yung office of the former Vice President, si former Vice President Binay. So parang ganun lang, ganun yung take ko doon sa part na yun. Pero hindi pa siya departure from yung neutrality, sir. Hindi niyo pa nakikita yung ganun?
Ay, hindi ko nakikita. Hindi pa masyado halata. Okay pa. Can I just clarify some matters about that? No? So, tama yung sinabi mo. Ang sinabi naman niya during his direct examination sa kanyang experience ng pag-audit ng confidential funds as part of ICFAO, sa Office of the Vice President and Department of Education, na-encounter lang niya dyan, confidential funds ni VP Sara. No? Kahapon pinakitaan siya ng SARO, no, na nung sa time ni Vice President Jojo Binay na binigyan ng funds. Pero ang tulad ng ang gusto niyang at I think at some point napaliwanag naman niya ng mabuti, no. Although nahirapan nga siyang ipasok ang mga sagot niya, but some point kasagot naman siya. Hindi kahapon on cross, no, pinasok na din niya, sinagot na din niya yan. Na sinasabi nga niya, wala akong na-liquidate na funds. No? Kasi it doesn't necessarily follow. Kung nabigyan ng funds, ay ginamit nga yun, no? At liniquidate. That matter has not been established here. Walang ebidensya na nagpapatunay niya. No? Kaya nga ang sagot niya, wala kaming na-liquidate na ganyan sa COA. So, para lang accurate tayo. Saka na-clarify din ni Senate President yun. Parang inulit niya yung para mas klaro lang sa lahat yung pondo. Kasi nga, parang hirap pumasok yung sagot ni Wamil. So, Alright, thank you, Gab. Joy? Good afternoon po, sir. Yung sinabi po ni Attorney Lorna Capunams po, yung 16 million rented safe houses for 34 for only 11 days. Kasi as I talked to some high-ranking intelligence officer of the AAP, they're just maintaining these facilities po. But in the provinces, pero itong sa OPP po, lumilitaw na 91,000 per day. Mas expensive siya sa high-end condo sa BGC. Do you think is this patently excessive and widely out of line with the reality of market and zonal values? Ang sulok po ba ng Pilipinas yan? Imahinasyon lang po ba yung katang-isip o realidad? nabato na sa akin tong question na to during the 19th Congress. No? Ang nakuha ko lang po sa take na yun, no, nag-interpolate. Naalala ko ba si Kong Franz Pumarin yung nag-interpolate nung time na yun. Yung office po ng OVP before, ang renta po nun, ano yun, malaki yun yung Boracay was 300,000 a month. So may kukumpara mo na lang yung zonal value ng New Manila. Eh di ba New Manila yun? So 300,000 a month versus 91,000 a day. So medyo comparable na yun. Sir, if BP cannot prove that these safe houses were existed and actually used, does this constitute prima facie evidence of misappropriation of public funds? Well, again, yun ho yung sinasabi ng joint circular. Pag merong failure to liquidate, ang accountable officer, and in this case, accountable officer, ang vice president, merong prima facie evidence that she used this for her personal gain and benefit. All right. The nation, no? Bakit merong parang typographical error, no, in the computation, but sinagot naman yun ni Attorney Wamil, sabi niya mukhang yung first item dun sa taas, yung 10 million, hindi siya na-add, no, when they reach that total number dun sa baba. Notice of suspension po yun, sir. Pero hindi po ba nun maapektuhan yung pong mga notice of disallowance na issued din po ng COA since relevant po yung notice of disallowance against the confidential funds of the OVP? Hindi naman, no, dahil
after ng notice of suspension, they will be given a chance, no, para masubmit kung ano pa yung mga kulang na dokumento to prove the supposed proper use of the funds, di ba? So kapag hindi pa rin sila nakapag-submit nung hinahanap ng mga dokumento, then may issuehan sila ng NOD, which is what happened. At least based on the testimony of the witness, insofar as is aware, no, doon sa first quarter of 2022 for the OVP. First quarter? Fourth quarter. Fourth quarter, yes. Fourth quarter of 2022. And then clarification lang po, bali ang notice of disallowance po sa OVP ay lahat ng quarters. Tama po ba? Sa ngayon, nung napag-usapan pa lang natin, yung fourth quarter of 2022, ayokong pangunahan yung magiging paksa ng testimonya ng susunod na witness natin dahil dyan siya papasok dun sa time na umalis na sa ICFAO si Attorney Wamil. So itong next witness natin, siya man magpapaliwanag anong nangyari pagkatapos nun. May end din po ba yung sa DepEd? Not quite sure, but gusto ko para sigurading sagot natin, hintayin natin dun sa magiging testimonya ng witness natin dyan. Alright, dahil nagre-resume na po ang impeachment trial, puputulin natin ang ating panayam. Maraming salamat po kay DS Pao and Attorney Jay, sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan sa media. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat.